Ang pangalan ko ay Editha Santos at ako ay 77 taong gulang na. Hindi ko inaasahan ang isang malaking pagdiriwang o red carpet. Ang tanging inaabangan ko lang ay ang hapunan sa bahay ng anak ko. Simpleng pagkain, upuan sa mesa, at ilang oras kasama ang pamilyang sinuportahan ko sa buong buhay ko. Kakapagod ko lang ayusin ang navy blue na damit na suot ko sa mga espesyal na okasyon. Hindi ito masyadong magara, simple lang, malinis, kagalang-galang. Ang uri ng damit na hindi iirol ang mata ni Maria, ang manugang ko. Tiningnan ko ang orasan, lampas na ng kaunti sa 6. Dapat magsisimula ang hapunan ng 7:00. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Inabot ko ang salamin ko, inaasahan ang paalala mula kay Gardo o baka huling tanong tungkol sa dessert. Pero sa halip, nakita ko ang mensahe, hindi ka imbitado. Ayaw ka rito ng asawa ko, ganun lang. 8 salita, hindi tawag, hindi usapan, text message lang. Sandali, akala ko mali ito. Baka napadala sa maling tao. Baka nahack ang phone ni Gardo. Pero hindi, number niya talaga. Ang tono niya talaga. Dahan-dahan akong umupo, hawak pa rin ang phone. Hindi lang nasasaktan ang puso ko, parang nag-u-unravel. Biglang bumalik ang mga alaala. Si Gardo na bata pa, hawak ang kamay ko sa unang araw ng pasukan. Si Gardo sa 12 anyos, umiiyak nang mamatay ang aso niya. Si Gardo na ipinakilala si Maria sa akin, puno ng excitement. At ngayon, si Gardo, matanda na, sinasabi na hindi ako welcome. Nakatitig ako sa dingding, hindi gumagalaw, hindi umiiyak, tahimik lang. Doon nagbago ang isang bagay sa loob ko. Pagkatapos ng maraming taon, pagkatapos ng lahat ng pagbibigay, baka oras na tumigil sa pagpunta sa mga taong malinaw na ayaw ako roon. Tahimik ang bahay, sobrang tahimik. Tumayo ako, lumakad sa secretary desk ko, lumang piraso na iniwan sa akin ng nanay ko, at binuksan ang drawer kung saan iniingatan ko ang mga dokumentong pinansyal. Bawat folder may label, bawat resibo naka-file. Hinila ko ang pinakamakapal na folder. Nakalagay Gardo. Sa loob ay buong buhay ng pagbibigay. Isang cheque na 1,000 para tulungan siyang simulan ng negosyo niya. Yung natiklop sa wala pang 1 taon. Mga resibo ng tuition nang bumalik si Maria sa school para kumuha ng lisensya sa real estate. Mga bank transfer para sa pagkukumpuni ng bubong. Down payment sa bagong bahay nila. Ang kitchen remodel na gusto talaga ni Maria. Bawat piraso ng papel ay nagsasabi ng kwento. Hindi ng generosity, kundi ng expectation. Ang wallet ko ang naging safety net nila. Ang pangalan ko ang invisible ink sa bawat sulok ng bagong bahay na yon. X na buwan ang nakalipas, tinawagan ako ni Gardo para sabihing nakakita sila ng perfect home. Magandang townhouse na may tanaw sa ilog, parte ng exclusive new development. Sabi niya, magiging lugar ito para sa buong pamilya. Nanay, magkakaroon ka ng sariling sulok, sabi niya sa akin. Yung sulok na yon apparently walang upuan sa mesa ng hapunan. Tiningnan ko ang brochure na nasa kitchen table ko pa rin. Nagbayad ako ng 6,000 para sa down payment. Hindi ito utang, hindi investment. Regalo ito, paraan ng ina para sabihing, nandito ako, nagmamalasakit ako. At ngayon parang binili ko ang pag-alis ko sa buhay nila. Sumandal ako at binulong ang tanong na hindi ko matapang itanong sa maraming taon. Ito ba ay pag-ibig o transaksyon lang? Sa unang pagkakataon, hindi ako nagmadali para i-excuse sila. Hindi ko ipinagtanggol ang mga choice nila. Tahimik lang akong umupo sa katotohanan na buong buhay ko nagbigay at nasanay na sila. Hindi ako nakatulog noon gabi. Paulit-ulit ang text sa isip ko. Hindi imbitado. Ayaw ka rito ng asawa ko. Sa pagsikat ng araw, alam ko na ang gagawin ko. Nagluto ako ng malakas na tsaa, umupo sa kitchen table, at tinitigan ang stack ng papeles na hinila ko sa drawer. Pagkatapos, kinuha ko ang phone at tinawagan ng bangko. Magandang umaga, Bangko Komunidad ng Maynila. Paano ko po kayo matutulungan? Ang pangalan ko ay Editha Santos, sabi ko ng malinaw. Kailangan ko suspindihin lahat ng automatic payments mula sa accounts ko agad. May pause sa linya. Lahat po? Oo po, bawat isa. At kailangan ko rin i-revoke ang power of attorney na ibinigay ko sa anak ko kay Gardo Santos. Narinig ko ang babae sa kabilang linya na nagtatype. Malaking pagbabago po ito,
Ginang Santos. Kailangan po namin ng lagda ninyo para sa buong proseso, pero pwede ko nang simulan ang suspension ngayon. Yun ang gusto ko, simulan ngayon. Ang katahimikan, pagkatapos, ay hindi awkward. Makapangyarihan ito. Sinuportahan ko ang anak ko, asawa niya, lifestyle nila, ambitions at obligations sa mahigit 2 dekada. Pero noon umaga, naalala ko ang sinasabi palagi ni Hames, ang yumaong asawa ko, Editha, mahalin mo sila, pero huwag hayaang apakan kanila. Nang kumpirmahin ng babae na lahat ng 174 automatic payments ay blocked, na nagpasalamat ako, binaba ang phone at malalim na huminga. Hindi ko napansin kung gaano kabigat lahat yon. Ang mga taon ng maliliit na compromise, tahimik na pagtanggi, holidays na mag-isa habang ako pa rin ang nagbabayad. Noon umaga, hindi lang payments ang kinansela ko. Binawi ko ang espasyo sa sarili kong buhay. Nag-vibrate ulit ang phone ko. Si Gardo, hindi ko sinagot. Sa halip nag-type ako ng simpleng mensahe at matagal tinitigan. Oras na magbayad kayo sa sarili ninyong paraan. Pagkatapos, pinatay ko ang phone at nagbago ng direksyon sa buhay ko. Nang dumating si Gardo sa pintuan ko, nakasindi na ang takure sa stove. Hindi siya kumatok ng mahinahon. Pinindot niya ang doorbell ng impatient, matalas, na parang hindi para mag-usap, para kontrolin. Binuksan ko ang pinto at pumasok siya agad nang hindi hinintay ang imbitasyon. "Nanay, ano ba to?" tanong niya. Ang pag-aalala sa mata niya halos natatakpan ng inis sa ilalim. Bumalik ang mortgage. Hindi pumasok ang car payment ni Maurice. Tumawag ang bangko tungkol sa suspended authorizations. "Kinansela mo lahat?" Tumango ako. "Oo, ginawa ko." Kumurap siya. Lahat ng 174 transactions. Lumubog si Gardo sa upuan sa living room na parang nawalan ng hangin. "Bakit?" Hindi ko itinaas ang boses. Hindi ako umiyak. Tiningnan ko lang siya at sinabi, "Hindi mo ako inimbita sa bahay ninyo, Gardo. Yung tinulungan kong bayaran, nagpadala ka ng mensahe na ayaw ako roon ng asawa mo at hindi mo man lang pinigilan." "Mali yun?" Nauutal niya. Galit si Maria. "Hindi ko sinadya. Hindi mo sinadya sabihin o hindi mo sinadya na magkaroon ng consequences." Tahimik kong tanong. Lumingo siya. Nagbuhos ako ng 2 tasa ng tsaa. Inilagay ang isa sa harap niya. Hindi niya hinawakan. "May nanay si Bill," sabi niya sa wakas. "Mga utang, tuition ni Toby, ang bahay, palagi mo kaming tinutulungan." "Oo, sumang-ayon ako. Pero naging expected na ang tulong na yon at naging invisible na." Bibig si Gardo para sumagot. Pero itinaas ko ang kamay. "Sabihin mo sa akin ang isang bagay na ginawa mo para sa akin." "Gardo," tanong ko. Mahina pero matatag ang boses. "Isang bagay na hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mo. Isang bagay na walang kinalaman sa pangangailangan mo sa akin." Tahimik siyang umupo. At sa katahimikan na yon, nahanap ko ang sagot ko. Makalawa, si Toby ang dumating. Gusgusin ang itsura, gusot ang shirt, maitim ang ilalim ng mata, at may nervous energy na parang hindi pa nakaharap ng consequences. Pinapasok ko siya nang walang gaanong sinabi. Bumagsak siya sa couch at pinagpapawisan ng kamay. "Lola, kailangan ko ng tulong," simula niya. "Na-freeze ang credit card ko. Hindi ko mabayaran ang upa ko. Overdue ang kotse ko. Nasaan ako sa gulo?" Umupo ako sa tapat niya, kalmado at composed. "Kaya bakit hindi ka pa natuto mag-manage ng pera mo?" Parang bata siyang pinagalitan, hindi 23 anyos na lalaki. "Akala ko kasi palaging pwede akong humingi kay nanay at tatay o sayo. Yun ang problema," sabi ko. "Nasanay kayong lahat na akala ninyo palagi akong nandito para ayusin ang mga bagay. Pero hindi ako backup plan mo, Toby. Hindi ako bangko mo." Sumandal siya pasulong, desperation na ang lumalabas. "Lola, please, this once lang. Pangako babayaran ko." "Hindi," matigas kong sabi. "Pero may ibibigay akong iba." Naguluhan siya, ano? "Ang lawyer ko, si G. Whittaker, naghahanap ng part-time assistant? Mag-file, sagot ng phone? Hindi nito aayusin lahat, pero honest work ito." Kumurap si Toby. "Gagawin mo yon para sa akin." "Mahal kita," sabi ko. "Pero tapos na ako sa pag-enable sa'yo. Hindi na nasusukat sa pera ang pag-ibig ko." Tahimik siyang umupo, hindi sigurado kung ano sasabihin. Sa unang pagkakataon, hindi ako nagbigay.
At sa unang pagkakataon, narinig niya ang salitang hindi galit, kundi pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig hindi palaging komportable. Minsan parang boundary ang tunog niya. Noon gabi, habang lumulubog ang araw sa likod ng mga puno, dumating si Rosa na may bag ng groceries at mahinang katok sa pinto. Hindi siya dumating para sa pera, hindi para magmakaawa para sa iba. Dumating lang siya para kamustahin ako. "Lola," sabi niya nang papasukin ko siya. "Nakita ko si tatay kanina. Parang nawala. Galit si nanay. Nakasimangot si Toby. Magulo ang bahay." Hindi agad ako sumagot. Magkasama kaming nag-unpack ng groceries. Naghiwa siya ng gulay habang pinakulo ko ang pasta. Pagkatapos ng ilang sandali, tahimik niyang tanong, "Okay ka lang ba?" Tiningnan ko siya. Talagang tiningnan. Si Rosa palaging iba, tahimik, mas thoughtful. Hindi siya malakas humingi. Tumatawag siya sa birthday ko. Dumadalaw ng walang dahilan. Mas mahaba ang yakap niya. "Okay ako," sabi ko. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sa tingin ko talagang okay ako. Ngumiti siya. "Mabuti, kasi tama ang ginagawa mo." Itinaas ko ang kilay. "Tama?" Tumango siya. Nakita ko kung paano kanila ginagamit, lalo na si nanay. Palagi siyang naka-best dress, nagmamaneho ng best, at palaging ikaw ang nagbabayad. Nagulat ako sa mga salitang yon mula sa bata pa. Pero hindi na siya bata. Babae na siya at malinaw ang nakikita. "Matagal mo nang inaalagaan ang lahat," dagdag ni Rosa. "Oras na may mag-alaga sa'yo. Umupo kami para maghapunan, kami lang dalawa. Walang tension, walang manipulation, simpleng pagkain at honest na usapan." Bago siya umalis, mahigpit akong niyakap. "Palagi akong nandito para sa'yo, Lola, hindi para sa pera mo. Para sa'yo." Hinalikan ko ang pisngi niya. Yun lang ang gusto ko palagi. Sa bahay na puno ng demands at expectations, ang presensya ni Rosa ang tunay na bagay. Nagpaalala ito kung ano dapat ang pakiramdam ng pamilya. Ligtas, tapat, at malaya. Kinabukasan, tumawag ulit si Gardo. "Nanay, kailangan nating mag-usap bilang pamilya." Matigas ang boses niya, rehearsed. Narinig ko si Maria sa background. "Bukas ng 2, sabi ko. Sa bahay ko, walang sorpresa. Pero syempre, may sorpresa." Eksakto sa 2:0, si Gardo muna dumating. Pagod ang itsura, gusot ang shirt, namamaga ang mata. "Nanay," sabi niya, "gusto kitang kausapin bago dumating ang iba." "Iba pa?" Nag-alangan siya. Si Maria, nag-imbita siya ng ilan. Mga magulang niya, kapatid niya, concerned daw. Lumakad ako sa bintana at natulala. 3 kotse ang huminto sa driveway ko. Bumaba si Maria na full glamour, kasunod mga magulang niya, mga kapatid, kahit ilang kaibigan nila. Bumalik ako kay Gardo. "Nagdala ka ng audience?" Akala niya sabi niya, pero itinaas ko ang kamay. Nang tumunog ang doorbell, dahan-dahan kong binuksan. Si Maria ang nakatayo, kasama ang delegasyon niya. "Magandang hapon, Edita," malakas niyang sabi, projecting ang boses. "Nandito kami para pag-usapan itong sitwasyon bilang pamilya. Ito ang bahay ko," tahimik kong sabi. Hindi courtroom, hindi boardroom, bahay ko lang at hindi ko sila inimbita. Kumurap si Maria, halatang hindi inaasahan ang pushback. "Kayo, Gardo, Toby at Rosa lang pwede pumasok. Ang iba hintay sa labas o umalis." Nawala ang ngiti ni Maria. Lumingon siya sa pamilya niya. "Maghintay po kayo sa kotse, hindi kami matagal." Nag-atubili silang umatras. Pagpasok, hinarap ko ang anak ko, manugang, at 2 apo. Kaya kalmado kong sabi, "Sino ang gustong sabihin kung ano talaga ang circus na ito?" Nagsalita si Maria ng speech. "Ang financial decision mo ay nakakaapekto sa amin lahat. Retirement plans ng parents ko, sitwasyon ng kapatid ni Gardo, kahit future ni Toby." Nakikinig ako, arms crossed, walang sinabi. Nang huminto siya para huminga, tiningnan ko siya at tanong, "At kailan ako naging responsible sa lahat nun?" Walang sumagot. Kasi alam nila sa loob ang katotohanan. Hindi sila dumating para ayusin ang relasyon. Dumating para iligtas ang lifestyle nila. Mabigat ang katahimikan sa kwarto. Pagkatapos ng tanong ko, nagsalita si Gardo. Mahinang boses, "Nanay, nasanay kami sa tulong mo. Palagi kang nandyan. Hindi namin akalain na titigil ka." Tumango ako. "Eksakto, hindi ninyo iniisip, kumuha lang kayo."
Lumingon ako kay Toby. Ilang beses mo akong dinadalaw dahil gusto mo lang, hindi dahil kailangan mo ng pera? Gumalaw siya sa upuan. At Maria, sabi ko, hinarap siya, sabihin mo ang isang bagay. Isang bagay lang na ginawa mo para sa akin ng walang expectation. Binuka niya ang bibig, pagkatapos isinara ulit. Nakikita mo, patuloy ko. Ang masakit hindi lang ang pera, ang pambura, ang paraan ng pagkawala ko sa puso ninyo nang tumigil ako sa pagbayad. Nawala ang mask ni Maria. Tumaas ang boses niya. Manipulation ito. Ginugilt mo kami. Hindi, sabi ko. Sinasacrificing ang katotohanan sa unang pagkakataon. Bigla siyang tumayo. Pagsisihan mo ito. Kapag mag-isa ka, kapag wala na, pagsisihan mo ang pagtulak sa amin. Hindi ako natakot. Ang pamilya hindi lang salita na ginagamit kapag may gusto, mahina kong sabi. Choice ito na ginagawa natin araw-araw sa actions natin, hindi sa invoices. Tumingin si Gardo, basa ang mata. Ano gusto mo gawin namin, nanay? Mag-sorry? Magmakaawa? Hindi, sabi ko. Gusto ko maturuan kayo. Tumigil sa pagkalito ng pag-ibig sa dependence at gusto ko umalis kayo. Kalmado ang mga salita, pero parang kulog ang dating. Tumayo si Toby nang walang protesta. May binulong si Maria habang lumalabas ng galit. Si Gardo natira? Hindi sigurado. Nandito ako, sabi ko sa kanya. Kung gusto mo mag-usap, talagang mag-usap hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa atin. Dahan-dahan siyang tumango at sumunod sa iba sa labas. Si Rosa lang ang natira para yakapin ako. Proud ako sa'yo, Lola, bulong niya. Hindi ako sumagot, yakap ko lang siya ng mahigpit. Kasi sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, wala akong ipapatunayan at wala akong ibibigay kundi ang katotohanan. 6 na buwan ang lumipas at sa unang pagkakataon sa mga dekada, hindi ako emergency contact ng kahit sino, financial plan, silent sponsor. Ako lang si Edita. Gumugol ako ng umaga sa beranda, umiinom ng kape at nagbabasa ng mga libro na matagal ko nang itinabi. Naglakad ako sa park kung saan kami ni Hames dating naglalakad. Nag-sign up pa ako sa art class sa community center, bagay na palagi kong gusto pero hindi priorities. Madalas dumalaw si Rosa. Hindi siya humingi ng ano. Dumating lang para mag-usap, tumawa, ibahagi ang mundo niya sa akin. Siya lang ang koneksyon ko sa pamilya ngayon at sapat na yon. Tungkol kay Gardo at Maria, unti-unti nang nawala ang tawag. Pagkatapos ng ilang attempt, may sorry, may demanding, tumigil na lahat. Narinig ko kay Rosa na ibinenta nila ang bahay at lumipat sa mas maliit na apartment. Nag-extra work si Maria. Natuto na rin si Gardo mag-manage ng budget. Si Toby, sa gulat ko, kinuha ang trabaho kay G. Whittaker. Nakabangga ko siya isang beses sa grocery. Pagod ang itsura, pero iba na mas grounded. Nagpalitan kami ng tahimik na hello. Sapat na yon. At ako, pumunta ako sa Italy. Pangarap yun ni Hames. Matagal naming ipinagpaliban. Pero pinilit ako ni Rosa. Gawin mo para sa'yo, Lola. Sabi niya, sa unang pagkakataon, para sa'yo lang. Kaya ginawa ko. Ngayon umupo ako sa terrace sa Tuscany na nanonood ng sunset sa rolling vineyards. Si Lorena, pinakamatandang kaibigan ko, tumatawa sa tabi ko habang nagsusulat ng notes sa travel journal niya. Mas magaan ka na, sabi niya. Oo, sagot ko. Kasi sa wakas inilagay ko ang bigat ng expectations ng iba. At sa paggawa nun, nahanap ko ang tanging bagay na talagang gusto ko, kapayapaan. Hindi lang kawalan ng ingay, kundi presensya ng sarili. Ang tahimik na lakas ng taong hindi na kailangan maging needed para buo. Noon gabi, habang nagpipinta ang twilight ng Tuscan sky sa ginto at violet, nag-vibrate ang phone ko. Pangalan ni Gardo ang lumitaw sa screen. 6 na buwan ang nakalipas, sasagutin ko agad bago ang ikalawang ring, excited, hopeful, nagre-rehearse na ng paraan para ayusin ang mali. Pero ngayon, tiningnan ko lang ang screen at hinayaang mag-fade sa itim. Hindi ko kailangan marinig ang isa pang pangako. Hindi ko kailangan hilahin pabalik sa cycle na finally lumabas ako. Sa halip, kinuha ko ang wine glass ko, itinaas sa horizon at binulong sa sarili ang bersyon ko na palaging huli. Ang bersyon na tahimik sa dinner tables kung saan hindi welcome. Ngumiti sa birthdays mag-isa, nagbayad ng bills nang nanginginig ang kamay at tinawag na pag-ibig. Wala na siya ngayon.
Sa lugar niya nakatayo ang babaeng natuto na ang freedom hindi mula sa pag-let go ng tao. Mula sa pag-let go ng permission. Hindi ko kailangan mag-explain sa kahit sino para pumili ng peace. Hindi ko kailangan ibigay ang savings ko, oras ko, o upuan ko sa mesa na hindi talaga ako welcome. Ang utang ko sa stage na ito ng buhay ay honesty sa sarili ko. Nag-text si Rosa noon gabi ng photo ng bagong apartment niya at simpleng mensahe. Lola, excited ako sa dalaw mo. Ginawa kita ng sariling kwarto, palagi. At sa ganon, ngumiti ako kasi minsan, ang legacy na iniiwan natin, hindi ang perang ibinigay o bahay na itinayo. Ito ang katotohanang sa wakas sinabi at boundary na matapang nating ginuhit. Kung nakatouch sa puso mo ang kwentong ito, i-share mo kasi may isang tao roon na kailangan marinig. Hindi kailanman huli para bawiin ang power mo.